You dupe me, O Lord, and let myself be duped. Jeremiah in the first reading was accusing God, you deceived me. You deceived me. And I allowed myself to be deceived. Ang tanga-tanga ko. Nagpaloko ako sa iyo. Naniwala ako sa mga pangako mo. That was the complaint of Jeremiah before God, because he had been undergoing suffering, because he followed God's will, and now he seems to be in distress. Niloko mo ako. Hindi ko alam kung ilan sa inyong nakaranas ng maloko. Pinangakuan kayo na ang 1 kilo ng bigas ay aabot sa 20 pesos. Naniwala kayo na mamahalin kayo hanggang kamatayan. Nung nililigawan pa kayo, ang tamis-tamis ng dila ng manliligaw niyo at sinabi sa inyong, pakamamahalin kita, paliligayahin kita. Anong sinisigaw ninyo ngayon? Walang yaka, manloloko. You deceived me, and I allowed myself to be deceived. But the gospel of today, of this evening, is different. Jesus is not deceiving anyone. Jesus was frank to anyone who would like to be his disciple. Walang bulahan, walang lokohan, walang pambobola. At ang sabi ng Panginoon, anyone who wants to follow me must deny himself, take up his cross, and follow me. Imagine, if you are recruiting people to your side, you don't say, sama kayo sa akin, ha? Mahirap ang buhay ko. Magpapasan kayo ng krus. Pero ganun ang Panginoon. Sinabi niya, ang anak ng tao ay kinakailangang magdusa, kinakailangang patayin, pero muling mabubuhay sa 3 araw. This was the first time in the Gospel of Matthew that the Lord predicted his passion and death. Right after Peter said, you are the Messiah. Jesus was forthright to them. He was honest to them. If you want to follow me, you must take up your cross. You must learn how to bear suffering, just like me. Just like me. Kung paanong papasanin ko ang aking krus at mamamatay sa krus, ang sino mang nagnanais na sumunod sa akin ay kinakailangan ding maging handang magpakasakit. Bakit? That's the way of the Lord. The Son of Man must suffer according to the plan of God. And anyone who would like to follow the Son of Man must also be ready to take up his cross. Kaya po mga minamahal kong kapatid, sinasabi sa atin ngayon, hindi madali ang maging Kristiyano. Hindi madali ang maging alagad ni Jesus. Kung nadadalian kayo sa pagsunod kay Jesus, huminto muna kayo. Isipin ninyo, teka, baka hindi na si Jesus ang aking sinusundan. Ang dali-dali ng buhay ko. Hindi madali ang sumunod kay Jesus. Kaya huwag kayong magtataka kung paminsan-minsan nakakaranas kayo ng pag-uusig, nakakaranas kayo ng ng paghihirap dahil sinusundan ninyo si Kristo. It's all part of the game.
you want to follow the Lord, here is your cross. Carry it. Bear it. And the cross depends on each other, on one another's capacity. Alam nyo, iba-iba tayo ng krus na pinapasan. Iba ang krus na pinapasan ko. Iba ang krus na pinapasan ninyo. Iba ang krus na pinapasan ng isang mag-asawa. Iba ang krus na pinapasan ng isang estudyante. Iba ang krus na pinapasan ng mga namumuno sa pamahalaan. Iba't iba ang krus na pinapasan natin. Huwag nating ikumpara. Bakit siya? Ang liit-liit lang ng krus niya. Ako ang laki-laki. Bakit siya? Ang gang-gang ng krus niya. Ang akin ang bigat-bigat. Hindi mo alam. Ang Diyos lang ang nakakaalam. May kanya-kanya tayong pinapasan. At kung gusto nating sundan si Jesus, kinakailangang maging handa tayong pasanin ito. Pero mga minamahal kong kapatid, isang paalala lang, ha? Bago ako magpatuloy, hindi lahat ng krus dapat pasanin. Hindi lahat ng paghihirap dapat yakapin. Sapagkat hindi lahat ng krus ay naghahatid sa atin sa kaligtasan o maghahatid sa ating kaligtasan. Not all crosses are salvific. Not all sufferings will lead to heaven. For example, sumakasakit ang ngipin mo, hindi ka makatulog, hindi ka makakain. Ano sasabihin mo? Titiisin ko to for Jesus. Katangahan yon. Pumunta ka sa dentista, sabihin mo masakit ang ngipin mo, nung isang araw pa, hindi ka makatulog, do something about it. Hindi ka banalan yon. Natiisin mo yung pwede mo namang bigyan ng kalutasan. Ngayon, kung sabihin ng dentista, ay nako, wala akong magagawa dyan, cancer yan. No? Okay? Ginawa mo ang lahat. Nagpagamot ka, pero nandoon pa rin ang karamdaman. Yan ang posibleng krus mo. Pasanin mo yan. Yakapin mo yan. Sapagkat yan ang maghahatid sa iyo sa langit. But not all crosses need to be borne. Not all sufferings need to be embraced. And this is one of the legacies of Cardinal Rufino Santos, whose 50th death anniversary we remember today. That is why there is an exhibit, and afterwards, after the Mass, you may go down to the crypt to pray for him. One of the many things that cardinals, of course, this beautiful Manila Cathedral was built during his time. And there were many others within the Diocese of Manila. San Carlos Seminary, Our Lady of Guadalupe Minor Seminary, Villa San Miguel, if I'm not mistaken. But one of the many legacies of Cardinal Santos was Catholic Charities. You do not know it, maybe. But when I say its new name, you will know. Caritas Manila. Cardinal Santos was the one who started Caritas Manila. And for many years, Caritas Manila has been doing what it can to alleviate the sufferings of the Filipino people. Pag may sunog, isa ang Caritas Manila sa mga tumutugon sa mga nasunugan. Pag may baha, isa ang Caritas Manila sa tumutugon sa mga pangangailangan ng mga binaha. Nung kasagsagan ng pandemic, ang Caritas Manila ay nakipag-ugnayan sa mga businessmen. Kaya, I think 1 billion worth of gift certificates were distributed in Metro Manila for those who are poor or are in need. Baka iba sa inyo nakatanggap pa ng GC eh. Nagbahay-bahay yun, mga volunteers ng Caritas Manila, binigyan during the lockdown. I know. I was one of those who went into several houses
Caritas Manila. Baka siguro sabihin na iba, bakit may Caritas Manila? Hayaan natin ang mga taong maghirap. Hayaan natin ang mga taong walang makain. Hayaan natin ang mga taong nakatira sa mga lugar, tahanan na hindi mo masasabing tahanan. Pagsunod yan kay Kristo, pagdadala yan ng krus, wrong. Not all sufferings must be embraced. Some sufferings need to be alleviated. Sabi nila, tayo daw mga Pilipino, masyado tayong matiisin. Napagtitiisan natin yung lubak-lubak na kalsada, napagtitiisan natin yung hindi maayos na public transport. Araw-araw, pumipila kayo sa mahabang pila ng LRT. Tinitiis ninyo yung mga classrooms ng mga anak ninyo, na yung mga teacher, kinakailangan pintahan ang kanilang mga classroom, pagbrigada, eskwela. Matiisin tayo. Pero dapat ba nating tiisin yon? Hindi ba't dapat meron tayong gawin doon? Hindi ba dapat tayong umatungal? O baka nasanay na lamang tayo? Hindi ko napanood, nabasa ko lang. Merong isang episode ng Showtime, kamakailan lang. Kumakanta daw si Ann Curtis. Of course, you know the voice of Ann Curtis, no? Okay? So sabi na Ann Curtis, bakit hindi kayo masaya, no? Sabi niya kay Vice, no? Tingnan mo yung mga madlang people pumapalakpak dahil sa boses ko, gumanda na nga yan eh. Ang sagot ni Vice Ganda, alam mo yung boses mo, parang corruption sa Pilipinas. Hindi namin gusto, nasanay na lang kami. Nasanay na lang ba tayo? Kaya tinitiis natin? Hindi po lahat ng krus dapat pasanin. Hindi lahat ng paghihirap dapat tiisin. May mga krus na dapat nating gawing gatong. I hope we will have the honesty and the courage to carry our own necessary crosses and to set aside the unnecessary ones. Amen.